Pinahigpit ngayon ng gobyerno ng Israel ang pagbabantay sa kanilang border sa pagitan ng Gaza at Israel at pinaaalerto na rin ang IDF at maging ang 400,000 na mga reservist ay pinatatawag na ng gobyerno ng Israel. Ang tanong, saan ito gagamitin ng Israel? Bakit ganito ang pinaghahandaan ng kanilang gobyerno? Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ang taong 2025 ay Year of War at ito ang pinakamatindi na pinangangambahan ng maraming mga Hudyo at ng maraming mga Palestino maging ng buong mundo. Dahil sinabi ng Israel na sa pagtatapos ng first phase ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay wala ng kasiguraduhan para sa phase 2. Lalong-lalo na ang IDF ay nagsagawa na ng pinakabagong drone strike sa northern part of Gaza dahil namataan na maraming mga kalaban na nagtatanim ng mga bomba. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal na kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay March 3, 2025. Isang napakainit na update ang ating ihahatid sa inyo at ito ay tungkol sa pinakabagong proyekto ng Israel at ito ay ang kanilang military. Dahil kanina lamang mga kaibigan ay nag-aproba ang gobyerno ng Israel na kanilang ipapatawag ang 400,000 na mga reservists. Tama ang inyong narinig kanina na ibinalita kahapon na ang IDF ay nagsagawa ng isang pinakabagong drone strike sa northern part of Gaza. Ayon sa Israeli military, kaya sila nagsagawa ng drone strike dahil ang kanilang puwersa na nakadeploy sa borders ng Israel at Gaza ay nakakita ng grupo ng tao sa northern part of Gaza na kung saan nagtatanim ito ng maraming mga bomba. Kaya agad na nag-utos ang gobyerno ng Israel na magsagawa ng airstrike at iniulat ng Anadolu Agency na merong mga maraming nasawi at mga sugatan sa naturang drone strike. Ayon sa Israel, wala nang kasiguraduhan kung matutuloy pa ba ang phase 2 ng agreement ng ceasefire ng Israel at ng Hamas. At sa pagtatapos ng first phase, sinabi mismo ng Israel na ayaw ng Hamas na magpatuloy ang phase 2. Sa makatuwid, ayaw ng Hamas ng ceasefire. Kaya naghahanda ngayon ang gobyerno ng Israel para sa isang malaking muling digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng grupo sa Gaza. At kanina lamang ay iniulat ng Israel sa pamamagitan ng The Jerusalem Post na ang kanilang gobyerno ay nagbigay na ng power sa Israeli military upang magsagawa ng pagtawag at pagbuo ng 400,000 na mga reservists. Ayon sa ulat, mas mataas ito kaysa noong mga nakaraan sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas sapagat ang kanilang inihandang mga reservist ay nasa mga 300,000 lamang. Pero ngayon, naglalayon sila ng 400,000 na mga reservist. And of course, hindi mawawala sa usapin ang budget nito, ang kanilang mga sweldo, allowance, pagkain at iba pa. Kasama ito sa binabudgetan ng gobyerno ng Israel. Pero aprobado na ito at ito ay mandatory. Kapag sinabi nating mandatory mga kaibigan, ito ay talagang kailangan na kailangan. Of course, maaaring hindi ito paniwalaan ng iba. Lalong-lalo na ang nagbalita ay pro-Israel gaya ng The Times of Israel, The Jerusalem Post, Ynet News. Pero bakit hindi natin tanungin ang isang site na medyo may anti-Israel at ito ay ang tagapagbalita ng Turkey? Ayon sa ulat ng Turkey Today, ganun din ang sinasabi. Inapruba ng gobyerno ng Israel ang 400,000 na mga reservist at sinabi rin sa ulat na ito na sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang taong 2025
is a year of war. At maging sa Channel 14 ng Israel, iniulat ito at talagang isiniwalat na kung bakit ito kailangang gawin ng Israel. Ayon sa ulat, ito ay dahil sa namumuong posibleng maging magkagera ang Israel at ang Hamas. Marahil marami tayong mga OFW na nasa Israel ngayon. Marahil sila ang makakapagpatunay na ang ating sinasabi ay hindi haka-haka. Ito ay ibinalita mismo sa Israeli Channel, Channel 14. Marami rin sa mga Israeli officials ang hindi gusto ang sitwasyon ngayon. Bakit? Sapagkat sa namamayagpag na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, napabalita na ang mga militanteng grupo ay nagre-recruit ng karagdagang mga puwersa. Ang bagay na ito ay ang ayaw na mangyari ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Maraming pagkakataon na sinabi nito na hindi nila papayagan na mamayagpag pangmuli ang Hamas sa Gaza. Ang bagay na iyan ay yan din ang sinasabi ng Presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ayaw din nito na meron pang manatiling Hamas sa Gaza. Kaya ayon naman sa ulat ng Middle East Monitor, maging si Benjamin Netanyahu ay iniiwasan na rin ang Phase 2 Agreement. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay ayaw na nitong magkaroon pa ng deal sa kabilang panig at nais na nitong maipatuloy ang gyera laban sa Hamas. Marami ang mga nagsasabi na kaya pala kahit na medyo lugi ang Israel sa palitan ng mga bihag, ay isinusugal ito ni Benjamin Netanyahu dahil meron daw balak si Netanyahu tungkol sa Gaza. Ngayon, dahil sa balitang ito, mga kaibigan, iniulat pa rin ng Middle East Eye na libu-libong mga Israelita ang nagtitipon ngayon at pinapanawagan kay Netanyahu na madaliin na kunin lahat ng mga hostage na hawak pa ng Hamas. Talagang napaka-pressure ngayon ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pressure din ngayon ang pag-iisip ni Netanyahu sapagkat tila naiipit ito sa kapwa niyang mga Hudyo at maging sa mga bihag na hawak pa ng Hamas. Of course, hindi pwedeng padalos-dalos ng desisyon si Netanyahu dahil maaaring masawi ang mga bihag na hawak pa ng Hamas. Marami ring mga Palestino ang nababahala sa sitwasyong ito, lalong-lalo na nakababalik pa lamang nila sa kanilang lugar at sa kanilang tahanan. Ang iba ay walang tahanan, ang iba ay meron pero wasak. Sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, ano kaya ang magiging kapalaran ng Gaza? Sana nga ay hindi na mangyari ang kinakatakutan ng maraming mga Hudyo at ng mga Gazans. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East at sa ibang panig ng mundo dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito at sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sa Israel, sa Lebanon at sa ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.